Welcome back sa ating channel and welcome to Ada React. So for today's video guys, syempre, another scary reaction video tayo and dito ulit tayo sa Goosebumps Top 5. So syempre dito is, ang title nito ay Habang Tulog sa Live Stream. May paranormal na nahuli sa camera. Damn! So, syempre huwag natin patagalin. Takutan na. Ang mga video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. During dinner. Nito lang April 15, ibinahagi ni Regine ang kakaibang nangyari sa kanila habang naghahapunan sila ng mga kaibigan niya. Habang nasa kusina nga daw sila ay may nakita silang gumagalaw mula sa lababo. Kaya nilapitan nila ito habang nagve-video para hulihin kung sino ang may gawa nito. Kala nila tao lang siguro. Akala pa nila may nagtitrip lang sa kanila. Ngunit mali ang akala nila. Ano yung sponge? Ay, gago! Gogi ko saan gumagala yung sponge, boy. Sa video, makikita mo ang Ay, sponge na nakapatong sa kahoy boy. malapit sa lababo na lulundag-lundag na tila meron itong sariling buhay. Akala nga ng magkakaibigan ay may nanditrip lang sa kanila, ngunit nang lapitan nila ang sponge. Tinan nyo naman kasi, boy, mga hugasin nyo. Nakatamba ko. At di siguro yung multo nagkusa na. Sabi niya, sige na nga ako na maghuhugas. Mga tamad. Bigla na lang itong Gogi, tumigil sa boy. paggalaw. Bago nga daw sila makapag-video Boy, ay walang nakita paliwanag pa yan, nilang boy. tumutulas ang Imposibleng spong gumalaw yan hanggang hanggang isa. sa makikita mong pwesto nito sa video. Nang kuhanin ng isa sa mga kaibigan niya ang sponge, Walang butas wala pa din para namang masundot. makikitang nakatali dito. Gid niya, hindi daw talaga nila inaasahan na mangyayari yun. Kaya ganun na lang din ang pagtataka ng mga Gogi, magkakaibigan. Flour, butter, milk, egg. Mga magkakaibigan, So ito pa yung lababo namin. Tapos ito yung sponge na gumalaw, ganun parang yung gabi. Yan, dito kasi yung nakalaki. Nung time na yun. Tapos, Boy, kahit ako, mapapatanong ako dyan, boy, kung paano gagalaw yun. Okay, kung man yung ganyan, kasi kaya ayot lang or something. Kasi gumanto-ganto siya, be. Yan. Tapos bigla siyang gumanyan. Ang ganyan na. Tapos nagstay siya dito. Tapos yan. So yan, tinignan namin yung ilalim. Nakaano talaga yan, semento. Tapos ito, kahit nakaangat yun ang very, very nice. O, diba? Walang butas, diba? Pero wala. O sige, hindi ko makasama namin. Ayun na. Oh. Wala siyang susuot. Boy, paano mapapaliwanag din, boy? kung hindi AI, insekto, hayop o tao ang may gawa ng paggalaw ng sponge, maaari kayang supernatural being ang may gawa nito. Gogi, Ikaw boy. na Ang linaw ang nun. magpasya. Stressed out. Sa video ito ni Brenna, ang sabi niya kapag nai-stress o di kaya ay nagpapanik siya ay lumalabas siya sa pool nila para makapagpahinga ng mabuti. Natutulungan siya nito na Sarap ng may pool sa bahay, no? kalma ang sarili. Ngunit habang andun siya, pansinin ang mga kakaibang mga pangyayari. San? Ooh, Gogi, boy. Yun lang ang gumalaw sa mga nakalagay sa pulo. Sabihin mong hangin yan, boy. Lo. Parang pinapasakay siya, no? Diyan pa talaga pumunta sa tapat niya, boy. Yung aso. Napansin mo ba ang dalawang events na nangyari? Ang una,
siya at ang aso niya malapit sa pool ay bigla na lang gumalaw ang floater bed papunta sa kanya. Daan-daan itong pumunta sa tapat niya. Grabe. Sana lang din itong huminto sa mismong Di siya, harap niya. di siya gumalaw Ang eh, no? sabi niya, wala namang hangin ng mga oras na yon at hindi din nakabukas ang cool pump nila. Kung hangin nga ang nagpapagalaw dito, sana ay makikita mo din ng isa pang puting floater na tinangay na din ng hangin patungo sa kanya. Oh boy. Pero ang katakataka dito, tanging ang mas malaking floater bed lang ang gumalaw noon. Ang pangalawa ay ang kakaibang fluctuation ng ilaw na nasa itaas niya. Makikita mo na isa-isang namamatay ang ilaw sa Ay, oo kabigulan nga. niya. At nang namatay ang ilaw na mismong nasa tapat niya, ay ang bigla namang paggalaw ng floater sa pool. Hindi ba design lang yun Matapos ng noon ay ilaw? isa-isa muli itong nagliwanag at nang magkailaw na lahat ng bumbilya, nag-glow pa ito ng mas malakas. Hindi, yung sa ilaw boy, pwede pa naman siguro din na design siguro talaga siya nung ilaw na unti-unti namamatay tapos unti-unti nabubuhay. Pero boy, ang hindi mo mapaliwanag dyan kung paano gumalaw yung floater na yun boy, nang yun lang ang gumalaw. Pero yung katabi niya hindi, di ba? Ayon kay Brenna, walang feature ang ilaw nila para gawin to. Tanging on or off lang ang kaya nitong gawin. Niwala nga din daw itong control para maitim ang ilaw. Yun lang boy. Kung ikukumpara, halos maihahawig nga ito sa fiction series na Stranger Things, Huh. kung saan nagpa-fluctuate ang ilaw kapag may papalapit na presence ng Demogorgon. Kung ganoon, pwede din ba nating sabihin na meron ding paranormal God. presence malapit sa kanya kaya nag-behave ang ilaw ng ganoon? So, parang at may shadow naggalaw din eh, ng no? salbabida papunta sa kanya? Hindi man natin masasagot Hindi siya sa natinog, buong, no, boy? pero antabayan na natin ang iba pang Lakas ng misteryo loob niya sa rin. bahay ni Brenna. Snow footprints. Isang kakaibang kaganapan ang nakuna ng CCTV ni Mike sa backyard nila nito ng Enero. Hindi siya naghahanap ng fame o clout sa social media at sa page niya. Tatatlo lang ang video ang ini-upload niya. Sa una ay makikita mo ang linear print ng maliliit na hayop sa snow. Pero maya-maya pa, ito ang nangyari. Oh, gogi. Bigla na lang may nabuong mga footprints sa snow coming from left to right. Pero ang nakakapagtaka dito, Wala namang tao. nabuo ang mga ito nang wala kang makikitang kahit anong naglakad doon. Hindi hayop Paano at nangyari hindi yun, din boy? tao. At kung ano man ang may gawa nito ay iisipin mong invisible being ang Yung mga ganito naman boy, hindi natin dapat ikatakot kasi unang-una, wala namang snow sa atin. Kaso takting yan. Paano kayo mapapaliwanag to? Ang linaw nung Kagagawa takbo ng nito. footprint to. Bukod doon, pinuntahan ni Mike ang mga nabuong prints pero hindi pa din niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Sabi ng mga viewers niya ay hair o rabbit prints lang ang mga ito. Pero ang sabi niya 8 pulgada ang footprint kaya imposibleng rabbit lang ito. Pero ano sa tingin niyo? Gogi, Posible parang ang bang may laki nga. mabuong footprints tulad nito kahit Gogi, wala mahirap nang din nakita i-explain, boy. naglalakad sa snow nang lumabas ang mga ito? Ito ba ay gawa ng multo o cryptid? O Gogi. maaari din kayang ito ay gawa-gawa lamang? Ikaw na ang magpasya. Uwian na! Kasi parang paalang din naman ng hayop eh, no? Mag-in-drive ka na lang. Pumili ng kotse at driver para sa biyaheng pasok sa budget. InDrive, your budget-friendly rides. I-download na. Midnight in Santa Cruz. Naglalakad si Marvin ng saktong alas 12 ng gabi sa Santa Cruz, Perillo, pauwi matapos niyang 12, mag-cover boy. sa kanilang trabaho. Sa simula pa lang ay uneasy na ang kanyang pakiramdam kaya inilabas niya ang cellphone para mag-video. Habang binabaybay niya ang kahabaan ng tahimik na babanting daan, isang hindi maipaliwanag Pilipinas na ba bagay to? ang nangyari.
panahon ngayon, pag may ako nararamdaman, camera talaga una mo kukunin eh. Pogi. Nakakatakot yung ¿Qué boy. onda, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería compartir con ustedes cómo se ve Santa Cruz por Río a las 12 de la noche. Lamentablemente ahorita vengo yo de una cobertura de un trabajo. Kung ako yung boy, kumaripos na ako ng takbo dyan. Quería mostrarles acá un video de cómo se ve Santa Cruz Nakakilabot yung en la ganyan, no? noche. Escucho algo ahí, pero Parang nilang kabayo yun caballo ah. escucho por aquí. Ey, Sabi na eh. Gagi, pinilabutan ako bigla oh. caballo. Escucha. Yun oh. Aquí lo escucho ahora. Ay, No. aquí asustan en Santa Cruz. Ey, asustan en Santa Cruz. Mira. Bueno, ya me voy mejor para la otra. Gagi, takbo na boy. No. Pues señor, que asustan en Santa Cruz. Asustan en So, Santa dito yun sa Pilipinas boy, ano yan? Tikbalang. Tik yan boy. Alulong ng aso oh. Nakatakot. Que asustan. Oigan los chuchos. Walang katakot tao. Habang naglalakad siya, ipinapakita Sabi na niya may ang kabayo yun eh. nakakatakot na kalsada na kailangan niyang lakarin kapag uuwi siya galing trabaho. Sa una ay kalmado pa siya, ngunit hindi nagtagal. May narinig siyang hoofbeats sa likod niya. Ito ay ang tunog ng tumatakbong kabayo. Oo, di ba? Ngunit sa paglingon niya Klaro boy eh. wala naman siyang nakita. Yun oh. Escucho algo ahí, pero Binalikan pa niya at sinilip ang kanto. Hindi naman siguro magagaya yung tunog ng ganun kung sa kahit anong gamit, di ba? May gamit bang makakagaya ng tunog ng ganun? Parang wala naman. Pero wala pa din siyang nakita. Muli niyang narinig ang hoof sound sa daan. Ngunit nang lingunin niya to, bigo niyang nakita ang Wag. pinanggagalingan ng ingay. Sa ikatlong pagkakataon, maririnig mo muli ang tunog ng tumatakbong kabayo. Buti hindi Pati ang parang pag-squeal hinahabol nito. siya, no? Kasabay nun ay naging alerto na din ang mga aso sa paligid. Sa pag-alulong ng mga aso ay napatakbo na lang siya sa takot. Bah, kahit ako? Dahil ang nararanasan niya ng gabing yun ay hindi pangkaraniwan. Is the street of Santa Cruz really haunted? Sa huli, isang Creepy, no? babala na lang ang naibigay niya sa makakapanood ng video. In Santa Cruz, do not go out, especially at night. Astral projection. Nasa short vacation trip si Tay with her boyfriend sa Hotel Marmonte sa Santa Barbara. Ang sabi niya nung unang gabing andun sila sa Marmonte? hotel. Habang natutulog siya ay nagising na lang siya dahil may narinig siyang nagsasalita malapit sa tenga niya. Matapos Putik nun yan, ay boy. narinig niya ang boyfriend niya na pumasok sa kwarto nila. Grabe, Thinking na may nakakatakot yung kausap ganun. lang ang boyfriend niya sa phone. Pero ang hindi niya alam, bago pa siya magising, isang malaking kababalaghan na pala ang nangyari. So I'm staying at the Hotel Marmonte in Santa Barbara, and my boyfriend and I had really weird experiences last night. And I'm gonna try to speed run this, but basically mine was kind of weird because it was really weird. So mine was basically that I was in a dead sleep, and I woke up because I heard someone talking, and it sounded like they were either right by my ear or on speakerphone somewhere near my head. And then I heard my boyfriend come back in the room, like the door closed. I was like, oh, okay, he's on a phone call. And I chose to disregard it and fell back asleep. So this morning I mentioned it, and he's like, no, I didn't take any phone calls last night. Like, I don't know. But I did leave the room to go down to the lobby, so you probably heard me come back. And I said, why'd you go to the lobby? He goes, because I was really freaked out, and I wanted to know if anyone's had a similar experience to me. I said, what happened? And he proceeds to tell me how all night he was having this really vivid dream where he was floating above his body, watching himself and me sleep. Just a full out-of-body experience. And no matter where he tried to go in the room while he was having this out-of-body experience, he kept getting dragged to one particular point in the room.
that point was the foot of the bed right in front of me. Nakisabi ng lalaki, parang nakikita daw niya ang lalaki niya sa panaginip niya na nakatingin siya nakalutong siya tapos nakatingin siya sa babae. Just watching us. You couldn't go anywhere else if you tried to. You just got Katakot. And then suddenly he got yanked out of this really deep sleep because the lights in the room were flickering on and off, and it really freaked him out. So he turned off the lights, but he felt so unsettled that he decided to take a picture. And I'll put up the picture at the very end, but it's this really weird, unsettling, May nakuha kaya? shadowy figure. So take a look and tell me what you think, because I have to sleep here one more night and I don't want to cry myself to sleep. Ay, puta! Pero di kaya siya lang yan? Kasi parang babae. Habang natutulog nga daw ang boyfriend niya ay nagkaroon ito ng out-of-body Grabe, experience. kinilabutan ako In his doon. out-of-body state, hindi nga daw siya makapunta sa ibang bahagi ng kwarto dahil lagi siyang nahahatak pabalik sa paanan ng kama nila. As if merong ibang puwersa ang at play sa na-experience niya. Matapos noon ay nagising ang boyfriend niya sa matindi nitong pangungot. Magungot nga Dahil yun. naririnig niya ang switch ng ilaw sa kwarto na nagbubukas-sara. Dahil sa kakaibang panaginip niya ay pinicture niya ang paanan ng kama nila. At dito lumabas ang shadow person na nakapasit sa kanila. Ang lalong nakakapanindig balahibo dito ay yun ang mismong lugar kung saan siya hinatak ng hindi niya maipaliwanag Ay, ng pwersa grabe. during his out-of-body experience. Kung ganoon, Ito yung ganito yung mga bagay na ayaw kong maranasan. Yung magkaroon. I mean, syempre, consider naman na siguro as bangungot pero hindi ko pa siya naranasan, but I hope and I wish sana hindi ko maranasan. is that shadow figure actually a demon projecting his vision sa boyfriend niya? Or is there a much darker reason? Maaari kayang kagagawa ng shadow figure na yon ng pagkakaroon ng out-of-body experience ng boyfriend Grabe. niya? Di kaya siya yun? Parang ginin ng Yung nakita katawan niya nito. yung shadow? This is one of the case na sobrang hirap ipaliwanag. Pero may nakapagsabi sa akin na kung ang tao ay may kakayanan na mag-astral projection, ang katawan mo ay at risk na pasukan ng ibang kaluluwa o elemento. Mabuti okay. na lang at nagising ang boyfriend niya. Dahil kung Oo hindi, naman. baka may masama nang nangyari sa kanila. Pero what do you think? Ikaw na ang magpasya. Sleep Stream. Ang videong mapapanood ninyo ay galing sa channel ni Roxy. Siya ay paranormal enthusiast at naniniwala siya na ang bahay niya ay active sa mga espiritong nananahan doon. Isang beses sa kanyang 3-hour Putik yan. Ganito yung mga matitibay, no? Yung alam mo nang may something sa bahay mo pero di ka umaalis. sleep live stream. Habang natutulog siya, Kung ako yung boy, wala na. Umalis na ako dyan. ito ang nangyari. Akala ko yun na yun. Putik, aso pala. Ay, putik! Damn! Gagi. Ay, gagi. Sobrang dilim pa, no? Huwag lang may sumilip dyan, boy. Huwag lang may sumilip. Gogi, boy. Di ko kaya yung ganyan. Nanginginig ako sa takot dyan, boy. Huwag mo naman sumilip dyan. Uy, di mo naririnig. Uy, di mo naririnig. Gogi. Sarap ng tulog dyan, oh. Like a donut with some $1, but then goes for $2 or
Black breakfast sandwich for $3. Kung kasi TV. Only in your neighborhood Tupperware. Ang buong video ay 3 hours long. Ngunit sa kahabaan nito, makikita mo ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang closet door. Hindi lang isang closet door pero dalawa. Ang talagang special sa video na ito ay hindi lang isang biglaang paggalaw ang nangyari. Unti-unti, no? Gradual small movements in a span of long hours, making the live stream more compelling. Makikita mo pa nga ang aso niya O, tingin, sa oh. bawat paggalaw ng closet door niya. Ang katakataka pa, hindi lang ito nakatingin sa closet niya. Doon ako akala ko yung babae, no? Damit na babae na sa loob. Doorway nila. Matapos Damit niya pala yun. sa paggalaw ang kanyang closet door, maririnig mo naman ang parang paggalaw ng metal chain at ang kusang pagbukas ng TV sa kwarto niya. Tingin, boy. Ito ba yung actual haunting sa bahay Paano niya yun na ako nakunan kung tumira pa dyan, during boy? our live stream? Totoo nga kayang paranormal events to caught on cam o maaaring clever hoax lang? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Kusmusga. Ikaw na ang bahalang humusga. Gaging craving, Sana boy. ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang Solid talaga ang Goosebumps, boy. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo itong reaction video natin. At for more reaction video, please subscribe sa ating channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga reaction video pa na gagawin natin. So yun lang at salamat.